Ang baluktot yung mga taong paasa! Papangakuhan ka ng pagmamahal tapos iiwan ka! Dahil mo basta yung totoo, si Rose pa rin. Tinulungan ni Vanjie si Renz na mag-impake ng gamit niya dahil titira na siya sa kondo ni Sandra para maalagaan niya ang dalaga na sobrang kinatuwa ng nanay niya dahil okay na ulit sila ng dalaga. Sabay tinanong kung kailan ang kasal nila kaya sinabi ng binata na hinay-hinay lang. Giniit ni Vanjie na dapat matuloy na ang kasal nilang naudlot bago pa maisilang ang magiging anak nila na sayang yung gown niyang nakatago na tahimik lang si Mario na halatang hindi siya sang-ayon sa mga pinaggagawa ng mag-ina. Pinaalalahanan pa ni Vanjie ang anak niya na binigyan na siya ng isa pang pagkakataon kaya dapat umiwas na siya sa mga taong nakakasira sa relasyon nila na hindi naman nakaimik si Renz dahil alam niyang si Rose ang pinupunto ng nanay niya. Binili naman ni Renz sa nanay niya na alagaan din niya si Mario. Dahil nalaman na ni Rose ang katotohanan mula kay Mario, ay agad niyang inabangan si Renz sa labi ng kondo bago pa makapasok ang binata sa unit ni Sandra at nang makita niyang paparating na si Renz ay agad niyang sinugod at tinulak-tulak niya ang binata sabay sinabing pinagloloko niya si Sandra sabay sinumbat niyang walang kasalanan sa kanya ang anak niya kaya hindi deserve ng dalaga ang mga pinaggagawa ni Renz sa kanya. Nagkunwari pa ang binata na wala siyang alam sa mga sinasabi ni Rose, sabay sinabing mahal niya si Sandra pero sinampal siya ni Rose at sinabing sinungaling siya. Giniit ni Rose na nagkausap na sila ni Mario at sinabi na niya sa kanya lahat na hindi nila alam na saktong dumating si Sandra kaya naririnig niya ang sumbatan nila na nakatago siya sa hindi kalayuan. Sinaad naman ni Rose na hinanap ng binata si Sandra sa Milan na trinabaho niya at ginamit niya para lang mahanap siya sabay sinabing si Renz dapat ang mawala sa buhay ng anak niya, hindi siya. Sabay galit niyang pinagsabihan si Renz na layuan na niya silang mag-ina na wag na silang guguluhin pa sabay umalis na ito. Agad namang dumiretso ang binata sa unit ni Sandra habang pinagmasdan ni Sandra ang mami niya at sinundan niya ito hanggang sa restaurant niya. Pagdating ni Rose sa restaurant ay binuhos niya ang galit niya na sinabi niyang ang lakas ng loob ni Renz na tumira sa kondo ni Sandra pagkatapos niyang lukohin at saktan ang dalaga na pinaglalaroan pa rin niya hanggang sa mga sandaling yun. Giniit ni Elsie na noon pa man ay may stalker virus na si Renz na umalma si Luz pero sinita siya ni Elsie na wag na niyang ipilit na bigyan pa nila si Renz ng pagkakataon sa likod ng nalaman ni Rose mula kay Mario na agad sinabi ni Luz na malaki ang nagagawa kapag nagiging magulang na. Sinaad pa ni Barry na hindi na talaga titigil ang binata na dapat ay idaan na sa bugbugan. Ginait naman ni Arthur na ipahiya nila sa social media na baka madadala kapag nabash, sabay sinabi ni Luz na baka sila pang ibash nila na hindi nila alam na nakapasok na si Sandra at tinig niya ang usapan nila. Galit na sinabi ni Sandra na ano na naman ang pinaggagawa nila at anong lihim na naman ang itatago nila sa kanya, sabay sinabing ipatali na lang nila si Renz or ipakulong dahil ang gusto nilang lahat ay ang paghiwalayin silang dalawa. Sinita siya ni Elsie at sinabing iniisip lang nila ang kaligtasan niya pero sinimbat ng dalaga na ayaw niyang makinig sa mga taong katulad nilang sinungaling at manloloko. Nakiusap naman si Rose na pag-usapan nilang mag-ina ang tungkol sa bagay na yun pero giniit ni Sandra na magkakakontsaba silang lahat sabay tinanong kung plano na naman nilang paghiwalayin sila ni Renz para ipaglaban ni Rose ang pagmamahalan nilang dalawa na sinabihan pa ang mami niyang ang kapal ng mukha niya. Dahil dito ay sinabi ni Rose na ginagamit lang siya ni Renz at pinaliwanag niyang hinanap at sinundan at ginamit siya nito para mahanap siya ng binata. Giniit pa ni Sandra na pinapalabas ng mami niya na props lang siya sa love story nilang dalawa na siya pa rin ang mahal ng binata at hindi siya, sabay pinagsabihan ni Sandra ang mami niya na obsessed na siya kay Renz sabay tumalikod na siya. Nakiusap pa si Rose na siya ang paniwalaan ng dalaga at kailangan niyang layuan si Renz pero sinigawan siya ni Sandra at sinabing hindi niya gagawin yun at si Rose dapat ang lumayo sa kanila ni Renz sabay umalis na ito na wala nang nagawa sila Rose.
Sarado na ang isip ni Sandra pagdating kay Renz na mas pinili niyang pakinggan ang mga kasinungalingan ng binata kesa sa katotohanan na sinasabi ng kanyang ina. Kinagabihan naman habang minamasahin ni Renz ang mga binti ni Sandra ay sinabi niyang pinuntahan niya si Rose at sinabi ng mami niya na ginamit lang siya ng binata para mahanap niya si Rose. Kinaumagahan naman ay umuwi si Renz sa bahay nila kung saan nag-away na naman sila ng tatay niya dahil pinagtapat niya ang totoo kay Rose at giniit niya gusto niyang ituwid ang pagkakamali ni Renz. Nagwala ang binata sabay sinabing ang taong baluktot ay ang mga taong nangako sa kanya na mamahalin siya pero iniwan siya kaya nahuli siya sa sarili niyang bunganga kaya sinabi ni Mario na lumabas din ang totoo na si Rose pa rin ang habol niya kung bakit siya nag-effort para makabalik sa buhay ni Sandra na pati inosenteng bata ay damay sa kabaliwan niya. Dahil dito ay nagbasag ng mga bote si Renz dahil sa ginawa ng tatay niya na hindi niya magawang maisip na ang tatay niya ang totoong nagmamahal sa kanya dahil wala siyang inasam kundi ang pagiging mabuting tao sana ni Renz. Habang nasa opisina naman si Matt ay nakabuntot si Christina dahil ayaw niyang ibenta ang share na pinamana sa kanya ni Lily para meron siyang pangahawakan kay Matt at mababantayan niya ang lahat ng mga galaw niya. Tinawagan ni Rose si Matt na magkita sila na agad namang pinuntahan ni Matt na hindi niya alam na sinundan siya ni Christina. Sa pagkikita nila ay pinagtapat ni Rose na violenting tao si Renz na na-admit siya sa isang facility na dahilan na sobrang nag-aalala siya sa kaligtasan ni Sandra at sa magiging apo nila. Agad namang hinawakan ni Matt ang mga kamay ni Rose habang nakatingin sa kanila si Christina sa di kalayuan. Habang pinagbantaan ulit ni Matt si Renz nang makita niya sa building nila, lalo't nagsumbong na si Rose sa kanya pero nagpaawa effect si Renz. Nabigyan siya ni Matt ng isa pang pagkakataon na patunayan na nagbago na siya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ng advance episode ng Unbreak My Heart dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.